Pinakita ni Jordan Adams kung gaano siya ka-professional dahil kahit na pinalitan siya ng San Miguel Beer ay hindi ito nagtampo at lalo pang gumanda yung naging performance niya. Naka 49 points ito dito sa panalo ng San Miguel Beer kontra dito sa Phoenix Fuel Masters. At sinabi ni Adams pagkatapos ng game na bilang isang professional basketball player, alam niya na minsan kinakailangan gumawa ng adjustments ng mga teams. Pero ready siya na anytime daw ay tawagin yung kanyang pangalan at ganun nga ang kanyang ginawa. First quarter pa lang halos nalampasan na niya yung total production ni Sheldon Mack doon sa nakaraan nilang game. At dahil dito tumang-tuwa itong si SMB coach George Gallant dahil hindi siya napahiya sa pagbalik dito kay Jordan Adams. Marami nga nagsabi na hindi talaga dapat pinalitan na itong si Adams. Pero ang real test dito kay Jordan Adams at San Miguel ngayon ay yung laban nila sa linggo kontra dito sa Barangay Ginebra na sunod-sunod na rin ang panalo. Kaya ito nga abangan natin. Pero so far dahil dito sa pinakita ni Jordan Adams, pwede nating masabi na hindi na to papalitan talaga ng San Miguel Beer. Ang tanong lang ay kung paano gagawin ng San Miguel Beer ngayon dito sa kanilang depensa dahil may mga nakapuna pa rin na kahit mahusay na scorer itong si Adams, pagdating talaga sa depensa medyo mahina. Nakita natin kung paano siya pinopostehan itong si Jason Perkins, pati na nung import itong Phoenix. Kaya ito siguro ang kailangan tignan mabuti itong San Miguel Beer kung paano sila mag-a-adjust. Pero so far mukhang okay naman ang naging performance ni Adams lalo na sa opensa. Ano pa bang mahihiling mo sa 49 points? Inside, outside, nagawa niya lahat. Maganda rin ang kontribusyon ng ibang players ng San Miguel at yan ang dahilan kung bakit ngayon gusto natin tignan kung kayang gawin ito ng SMB. As it is, kinakailangan muna siyempre ng San Miguel mag-focus dito sa next game nila kontra dito sa Barangay Ginebra. At yan ang abangan natin ngayon. So far, itong tignan natin kung paano magre-respond ulit itong si Jordan Adams dahil ang makakaharap na niya, well, of course, si Justin Brownlee. Bittersweet ang panalo ng Barangay Ginebra kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Nakabawi sila ng tambakan nila itong si Coach Yeng at yung kanyang koponan 124-102 at balanse yung naging scoring ng mga players niya. Nanguna of course to sa Lucas si Japet Aguilar pero nakakuha din ng contribution sa iba't ibang mga pinasok ni Coach Tim Cone at yan ang importante. Pero ang medyo naging bittersweet dito ay na-injure si Isaac Go. 79 seconds pa lang no first quarter, na-injure na to at na-sprain yung kanyang ankle. At ibig nito sabihin, sinabi ni Coach Tim Cone, dyan sila magkakaproblema dahil alam natin marami ng injury itong Ginebra. Wala pa nga dyan si Jamie Malonzo plus itong si Jeremiah Gray. At yan ngayon ang iniinda ni Coach Tim Cone dahil gusto niya talaga na makumpleto na yung kanilang lineup. Pero as it is, kinakailangan daw nilang gumawa ng adjustment ngayon dahil wala itong si Isaac Go at hindi pa natin alam kung ito ay makapaglalaro dito sa next game ng Barangay Ginebra. Ang importante dito para sa Barangay Ginebra ay kahit maiksi yung rotation nila ay mag-deliver yung mga players. Kung hindi makapaglalaro itong si Isaac Go kontra dito sa San Miguel, medyo magkakaproblema si Coach Tim dahil syempre andyan si Junmar Fajardo sa panig ng SMB. Pero nandiyan naman itong si Ben Adamos na kinakailangan mag-step up para dito sa Ginebra. So yan ang kinakailangan natin i-consider ngayon na gagawin itong Barangay Ginebra para sa kanilang lineup. As it is, masaya ang Ginebra dahil nakabawi sila dito sa Rain or Shine. Nalimitahan na talaga nila yung scoring ng ibang players kahit na naka-double figures itong si Felix Lemeti. Pero yung ibang players ng ROS napigilan talaga nila. Kung hay pag-uusapan na okay na rin ang ROS, kaya lang iba pa rin yung experience ng mga players ng Barangay Ginebra. So ito nga abangan natin kung paano gagawing adjustment ng Barangay Ginebra dahil nagka-injury itong si Isaac Go. Wala pang update kung kailan ito makababalik o kung gaano ba ka-severe yung naging ankle sprain ng center ng Ginebra. Ano kaya ang magiging next step nitong Phoenix Fuel Masters pagkatapos na naman silang matalo dito sa PBA? Kung saan nakita natin na sinubukan talaga nilang lumaban kontra dito sa San Miguel Beer pero kinapos. In fairness naman, mahusay yung performance ng kanil Brandon Francis yung import nila at nagde-deliver. Pero sadyang parang kulang talaga yung lineup nito. Yung bago nilang recruit na si Ato Olar, obviously nag-a-adjust pa at hindi masyadong nabigyan ng playing time. Kaya ngayon, ito nga abangan natin kung ano ang gagawin ng Phoenix Fuel Masters na adjustments pa bukod dito sa pag-trade. Nakita natin nung tinrade nila itong si JV Mocon ay hindi na masyadong nagkaroon ng pagbabago dito sa kanilang lineup. Totoo, nandiyan na si Ato Ular pero kung pag-uusapan natin yung epekto nito dito sa laban kontra SMB ay wala namang masyadong naging epekto. At kahit na nakahabol ang Phoenix noong unang run ng San Miguel Beer,
Nung gumawa ulit ng pangalawang atake itong SMB, hindi na nakabawi itong Phoenix. At yan ang dahilan kung bakit sila ay natalo. Sila ngayon ang inamin na ni Coach Jamike Jerry na malabo na sila maka-advance sa susunod na round, pati ang Terra Firma Jeep. Pero dahil dito mukhang gusto pa rin subukan itong Phoenix Fuel Masters na manalo para na lamang dito sa pride ng kanilang koponan. At yan ang aabangan natin kung ano ang gagawin nitong Phoenix. Inamin ng kanilang import na hindi siya sanay na maglaro para sa isang team na palaging natatalo. Dahil nung siya raw naglalaro sa Indonesia, palaging number 1 o number 2 yung kanyang koponan. Samantala naman, yung ibang players ng Phoenix sigurado na frustrate na rin dahil hindi rin sila syempre sanay sa ganitong sitwasyon at ang gusto nila ay maglaro para sa isang playoff contending team. Pero sadyang parang hindi ito nangyayari ngayon at yan ang kinakailangan gawing adjustment itong Phoenix Fuel Masters. Abangan natin kung meron pang mga trades na mangyayari dito para sa Phoenix para masiguro na maging mas okay yung kanilang performance para sa mga susunod pang laro. Good news naman to para sa TNT Tropang Giga dahil ang kanilang big man na si Brandon Ganuelas Roser ay naging successful yung operation niya dito sa kanyang ACL at ang ibig nitong sabihin siya ay on the way to recovery. Pero hindi magmamadali itong si Roser sa pagbabalik dito sa TNT Tropa dahil gusto niya siguraduhin na kapag nakarecover na siya dito sa ACL ay 100% na yung kanyang magiging laro para dito sa TNT Tropa. Yan ang gusto niya siguraduhin ngayon kaya abangan natin kung ito ay matutuloy. Ayon dito sa mga medical specialist baka daw umabot ng 8 months bago makabalik itong si Brandon Roser dito sa rotation ng TNT. So far naman okay ang nilalaro ng katropa kahit wala itong si Roser, nakapag-adjust na sila. So hindi niya mamadaliin syempre ni Coach Jot Reyes. Alam natin hinarvest yan mula dito sa NLEX Road Warriors kaya pag-iingatan nila yan. As it is ito si Brandon Roser kapag yan nakarecover, malaking bagay yan para dito sa TNT Tropa at pati na rin dito sa ating Gilas Pilipinas dahil pwede siya nagamitin na big man ni Coach Tim Cone. Sa ngayon, itong TNT Tropa ay maganda ang naging adjustment habang wala si Roser. At pag yan ay bumalik lalong lalakas itong TNT. Malay natin baka pagdating ng Philippine Cup ay makabalik na itong si Roser at yan ang maging magandang simula para dito sa katropa. At it is pwede rin natin sabihin na itong TNT Tropa ngayon ay isa doon sa mga title favorites dito sa PBA at yan ang dahilan kung ba't marami ang naniniwala na kinakailangan talaga nila itong si Roser sa bandang huli. Kahit na hindi siya makapaglaro dito sa Commissioner's Cup o dito sa Governor's Cup, pagdating ng Commissioner's Cup at ng Philippine Cup, diyan talaga nila maaasahan itong si Brandon Roser. At dito magkakaroon ng tinatawag tayo na mas maganda at mas matinding performance mula dito sa TNT Tropang Giga na inaasahan naman talaga ng marami. Shoutout kay Joseph Pineda, Joned Alagon, RG Bueno at Nadina family, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, kay Alfonso Dindin at Terdy Balaba, pati na rin kay Andrea, Alexis at Mitch Bagares, Lolito Kakayon, Jervin Cris, Katsakino Dukusin, Michael D, Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, Malyari Mascarinas, Anthony Alon family, Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer, pati na rin sa iba pa nating taga-subaybay.